Makalipas ang halos 2 taong pagtatago, napauwi na rin sa Pilipinas si dating Congressman Arnulfo Teves. Patong-patong na reklamong may kaugnayan sa pagpatay at terorismo ang kanyang haharapin. At live mula sa Villamor Air Base sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong update dyan? Dumating na ba dyan si Teves? Bok, ilang minuto mula ngayon ay parating na yung eroplano sinasakyan ni Congressman Arnie Teves. Ito yung mula na i-turnover ng Timor-Leste sa Pilipinas ang kongresista. Nakaposas at may kadena sa paa si Congressman Arnie Teves na maglakad siya sa paliparan ng Timor-Leste pasakay sa eroplano ng Philippine Air Force. Nagkaroon pa ng technical problem ang eroplano kaya hindi agad ito nakaalis. Kasama niya sa eroplano ang mga opisyal ng Philippine government. Matapos i-turnover si Teves ng gobyerno ng Timor-Leste. Sa loob ng eroplano, binasa ng Miranda rights si Teves, binanggit ang mga kasong haharapin nito sa Pilipinas. Kabilang ang 10 counts ng murder, 12 counts ng frustrated murder, at 4 counts ng attempted murder. Bukod dyan, sa korte sa Dumaguete, maharap din si Teves sa kasong murder, illegal possession of explosives, illegal possession of firearms, at terrorism financing. Pinagsuot na rin siya ng bulletproof vest kasama si NBI Director Jaime Santiago. Pasado alas 7 ngayong gabi na lumapag sa Davao Airport at sinasakyan ni Teves na Flight C295 para mag-refuel. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Timor-Leste para mapadeport si Teves. Pakinggan natin ang payag ng Pangulo. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. Bokmen, dumating nga rito si Atty. Topacio at sinabi nga niya na hindi pa niya nakakausap yung kanyang kliyente matapos nga ilipad dito patungo dito sa ating bansa. No? Samantalang umaasa rin sila na haharapin na rin ni Teves ang kanyang mga kaso at mga sinasabing mga nagawa niyang kaso. Ito na rin pagkakataon na ipagtanggol ni Teves ang kanyang sarili. Ang hiling lang nila, sana raw ay maging ligtas si Teves, bagay na ito lang naman daw ang nire-request ng kanyang kliyente para naman sa kanyang kaligtasan. Bokmen. Gary, detalye lang ako ha. Pagdating ni Teves, saan siya mismo dadalhin? NBI ba? Krame? Diretso kulong ba siya? Kasi mabigat itong paglabag sa anti-terror law na ikinaso sa kanya. Pagdating dito ngayon, ay dadaretso siya ng NBI sa May Pasay. Kukuhanan siya ng fingerprinting, booking, at pagkatapos ay papamedical siya. At hindi natin pa rin alam kung idadaretso siya sa Bucor, sa kulungan ng Bucor, ng NBI sa Bucor, or mananatili siya sa NBI sa Pasay para naman sa medical examination at pagpunta sa korte sa araw ng bukas. Mayan. Gary, ako naman may tanong na ako. I'm not sure kung may sagot ka rito pero let's try anyway. Di ba ang kakarapin niyang kaso doon sa Dumaguete? Would he be detained, for example, in Dumaguete o dito sa Metro Manila? Sabi ni Atty. Topacio, Bok, dito na sa Manila kasi RTC Manila na inilipat ng korte yung ipaglilitis ng kaso niya. Kaya bahala na raw ang korte na mamili ng kulungan para kay Teves. Sila naman daw ay susunod sa kagustuhan ng korte kaya yun daw ilalapit nila pagdating ng araw na iaharap na sa korte si Teves. Bok. Okay. Alright, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.